Magandang araw po sa inyo lahat at sa lahat ng nagsusubaybay ng short stories. Ako po si Nerlene at taga-Tubong Bulacan. Magandang araw po, DJ Wayne. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig mo. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko last 2020. Alam naman natin, DJ Wayne, ang mga panahon yan may pandemya. Halos walang makain ang mga tao. At isa na nga kami ron. Bago ako magpatuloy, DJ Wayne, sa aking kwento, gusto ko lang palang sabihin na isa rin kong PWD client ang nanay ko at ang aking tatay. At isa rin po akong broken family. Noong mga panahon na yon, DJ Win, ay init na ako sa bahay. Dahil bukod sa hindi na ako nag-aaral, ay palagi pa akong nakakulong dahil sa pandemic. Hanggang sa isang araw, may tumawag sa akin na unknown number. Lago na lang natin siya sa pangalang Jade. Ang una, sabi sa akin ni Jade, ay liligawan niya daw ako. Subalit pumalag ako. Dahil noong mga panahon yun, nasa 16 years old lang ako. Sagot ko sa kanya, wala pa akong time sa mga bagay niya. Hindi naman na ako pinilit ni Jay. Naging magkaibigan kami ni Jay. Habang pandemic na Jay, madalas siyang tumawag sa akin. Basta na din, habang medyo maaliw ako. Wala man kaming mga kinakain. Sa tuwing tatawag si Jade ay okay na sa akin. Lumipas pa ang ilang buwan. Mas lalo pang lumalim ang aming pagiging magkaibigan. Noong 2021 na noon, ay pandemic pa rin. Nagtanungin ako ni Jay kung wala daw ba akong balak mag-aral. Sabi ko naman sa kanya ay wala. Kasi hindi naman ako makakapag-aral pa. Pero gusto ko sanang mag-aral kung papalarin. Hanggang sa isang araw, tumawag na ulit sa akin si Jake. Kung desidido ka mag-aral, tutulungan kita maka-enroll. Alam kong nagbibiro lang siya. Kasi paano naman yun mangyayari? Hindi ko siya kilala personal. Isa pa, pandemic nung araw na yun. Or nung mga panahong yun. Ako nang bahala
Ah, basta may tatawag sa'yo dito, i-enroll kita. Matanda na ako eh. Ayos lang yan, ano ka ba? Ako nga 14 years old na nung nag-kinder. Sabi niya pa. Hanggang dumating nga ang isang araw, Dijuin, may tumawag sa akin. Babae ang nasa linya. Kayo po ba si Nerilyn? Yes, opo. Sagot ko. Kayo po yata yung nare-recommend sa amin ni Sir Jake. Gusto rin po sana, parang gustong mag-aral. Yes, ako nga po. Sabi ko sa kanya. Pero nung mga panahong yon, Dijuin, hindi pa rin talaga ako naniniwala na school na or officer na sa school ang kausap ko. Ngayon, wala na akong balita kay Jake. At nagpapatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Meron na rin akong work sa ngayon, Dijuin, habang ipinagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Hiling ko lang kay Jake, nasan man siya ngayon, hindi man naging tayo. Hangad ko, sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. At sana, pag nagkita tayo, may magkaibigan pa rin tayo, gaya nung una. Bus na gumagalang, Nerilyn. So ayan po mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Nerilyn, ano? Hindi man dito masyadong naidetalye ng ating letter sender kung paano sila nagkakilala, kung paano ba naipasok ito, ano? Kasi, di ba, syempre ang hirap magtiwala. Sa bagay ng mga panahon yun ay online class pa. Ako nga sa Manila din ako nag-aaral noong mga panahon yan. At online class tayo dyan. So, maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento. Nerilyn. And po, sa mga gusto rin pong magpadala ng kanilang kwento, idaan lamang yan sa aming Gmail account na jerwinsibal38@gmail.com. Maraming salamat po sa mga subscribers at sa lahat ng tumutok ngayong hapon po na ito. Once again, ako po ang inyong lingkod, Dijuin.